Buti pa si Ping. Etong isa, si Voltaire. Sabi niya ha. Kasi ang nakakayamot kasi rito eh. Ito pong si naalala ko lang si Bato de la Rosa, 'di ba? Qualification po ni Bato de la Rosa was never questioned. Right? TPL3. Yan, shoutout sa iyo, madam. Oh. 'Di ba si Jinggoy nung panahon niya? Ay si Jinggoy si Bato de la Rosa, yung qualification niya it was never questioned. Pero itong si Jinggoy grabe kumakaano kay De La Rosa, 'di ba? Balimbing ba si Chunggoy? Sabi rito ni Voltaire Veneracion, high risk, high reward. Police Major General Nicolas Torre III, who led the arrest of Duterte and Evangelist Apollo Kibuloy, has been appointed incoming chief of the PNP on a 228,000 strong PNP police. And then Torre 54 will be the first alumno of the PNPA to take over the PNP once its current chief, Marbil, steps down on June 2. Born on March 11, 1971. 71. Alam ko 70 siya eh. Anyway, in Holo, Torre will serve as PNP chief for 1 year and 9 months until 2027 or when he turns 56. But again, this is extendable. Naki-PBBM yan eh. He was already... Pero para sa akin, sakali pong matapos na yung termino nito, pwede naman siyang i-appoint ni PBBM sa ibang ahensya. Di ba? Like DND, sarap nun. Dalawa sila magkasama roon ni Gibo Theodoro. He was already in his final years in an engineering course at Mapua. Ito yung sinasabi ko kanina eh. In Manila, when he decided to enroll in the PNPA where he earned his Bachelor's of Science in Public Safety degree in 1993. Ito naman po, 1993, graduating ako ng high school. Siya graduating na ng PNPA. And then, it was a CIDG chief that Torre led the arrest of Duterte on March 11, one of the 2 high-profile arrests of his career. The former president was wanted by the ICC on charges of crimes against humanity for the thousands killed during his fake war. Months earlier, when Torre was in Davao Regional Police, he led the operation to arrest Duterte's spiritual advisor, Kibuloy, who is accused of sexually abusing minors and qualified trafficking, ignoring the taunts of Kibuloy's followers and supporters who called him devil. Torre used his engineering background to look for the pastor inside his compound. True enough, Kibuloy and his co-accused emerged from one of the buildings after it was heavily surrounded by SAF troopers. The self-appointed Son of God surrendered and was arrested on June 16, 2024 after a 16-day standoff, diba? With Commission on Human Rights of the Philippines. Diba ganda-ganda ng record nito impressive yung kanyang achievement. Yun eh. Hindi pa nga nabanggit dito yung mga nahuli nila eh. Now, eto ngayon po. What if tumakbo po siyang sa pampanguluhan si Torre? Susuportahan niyo po ba? Meron mo kasing isang analyst, ito mismong panig din to, si Richard Haydarian. Pag naiinis kami sa kanya, tawag namin sa kanya, Richard Haydarian. Ngayon, naiinis sa kanya mga taga Mindanao, tinawag ba naman niyang Sub-Saharan? Okay, tapos nag-apology kalaunan, matagal. Okay, sabi niya rito, FYI, in general, Torre, BBA may even find an option for succession in 2028. Alam nyo, di ba sinasabi ko nga po sa inyo, mga nagtatanong sa akin, JDB, sino ba ang papatakbuhin ng Pangulo natin? Di ba? Si F. Eliza na? Hindi pwede si FL. Ayaw niya ng politics. Sinabi niya na, after ng termino ng asawa ko, mawawala na rin yung aking social media account. Lahat mawawala. I will go back to my private life. Lahat ng ito mawawala na.
Balik na ako sa tahimik na buhay. Diba? Ayaw niya ng politics. Bakit? Ang yaman-yaman. Nandiyan yung mga anak niyang mga, di ba, mga lalaki, o mga may pinag-aralan, o may mga tinapos, okay na. Di ba? Sa buhay, wala na nga mahihiling eh. Hindi na nga kailangang magtrabaho. Meron silang bus company na bumabiyahe dyan dito sa may sa South. May mga iba pa silang negosyo. Plus yung law office pa niya. Di ba? Kahit na charity na lang ang gawin niya. Hindi mauubos ang pera nila. Di ba? Kasi may umiikot yung pera. Now, hindi rin naman po pwede si Martin Romualdez. Bakit? Masyadong basang-basa na ang pangalan ni Martin. Maagang na-predict Iniisip ng mga DDS na nako, mukhang ito yung magiging ilalaban ni PBBM. Kasi ba naman, laging nakabuntot sa kanya. So, ang nababasa ko na nga nung sinasabi, mukhang BBM is grooming his cousin rather than Sara towards the presidency in 2028. Ganon. Kasi naman, that's very, very unusual. And first time na nangyari sa Pilipinas na yung leader ng isang bahagi ng legislative department ay nakabuntot palagi sa kanya. 'Di ba? Kahit na magpinsan sila, that's unusual. Tapos yung Senate President, hindi naman ganon. Normal lang na, 'di ba? Hindi talaga kasi hirap naman lagi makita magkasama para saan pa isipin ng mga tao. Kamusta naman ang separation of powers? 'Di ba? So, ngayon, kung si Ping Lacson naman ang patatakbuhin, dito ho sa atin sa Pilipinas, alam ko natalo na pampanguluhan yan si Ping Lacson eh. Dito sa Pilipinas, ang natalo na po sa pampanguluhan, hindi na ho nakakabalik sa race. Look at Miriam Santiago. Di ba? Talo nung una, nung kay Ramos, laban nila. Tapos itong huli. Di ba? Kasi iniisip ng mga Pilipino yung presidential material. Nandun ba sa katawan ng taong ito? Katulad kay PBBM. Diba? Kumandidato ng pagka-vice president, petics lang yung mga supporters. No? Namekos-mekos tuloy yung pagka-vice presidente niya. So, ang ginawa naman ni PBBM, nangampanya ng 6 na taon. Siya may sabi niya na, biro niya nga 6 na taon ako nangampanya. Papatakbuhin mo niyo ako ng vice presidente. Ihintay na lang niya sino sa mga Duterte, tatay ba o si Sara ang magbibisi sa kanya. Habang yan naman, ang mga Villar hindi naman kayang magsalita. Hinihintay rin nila ang desisyon ng mga Duterte. So maliwanag, hindi nila susuportahan si BBM na kaalyado nila noon, di ba? Noong 2022. Kaya 2021 pa lang kumalas na to doon sa Nationalista Party. Now, pagdating ng halalan, kita nyo naman, nadala yung mga tao, so lahat, daming bumoto, di ba? Overwhelming yung panalo ni PBBM, 31.6 million. Bakit? So nakikita kasi nila yung karakter na pwedeng pampanguluhan. Now, dito kay General Torre, kaya nga tinatanong ko sa inyo, nakikita nyo ba na bagay ba sa kanya ang maging kandidato, pampanguluhan? Kasi kung pagdating po sa paninindigan, wala na tayong tatawad sa kanya. Pagdating sa law enforcement, diba? Pagdating dito siguro sa mga infra, nakakaintindi ito because of his engineering background. When it comes to survivability, kailangan ni PBBM talaga ng kaalyado. Ng subok talaga na kaalyado. Katulad ni Bato de la Rosa, Jan K. Duterte, di ba? Yung ganong klase ng loyalty. Yan ang maganda. Dalawa sila ni Sara. Walang bahid ng korupsyon. Di ba? Sa akin lang sabi ko nga nung nakaraan kung walang mapapatakbo ang Marcos administration, di ba? Ang pamilya nila. O kung hindi tatakbo si Gibo Teodoro, malamang si Leni ang susuportahan ko. Doon ako sa option na ito kauragon. Ngayon, kung meron namang option na ganito, si Torre, tapos isali natin etong si Gibo, di ba? Si Gibo magbisi o magpalit silang dalawa. Si Gibo kasi
Alam ko na, ay hindi, tumakbo ito pagka-senador. Tumakbo na rin ito dati ng pagka-presidente. Di ba natalo si Gibo? So ngayon, mag-vice presidente. Di ba? Tory Gibo. So, diba? Tingin ko naman, magiging okay naman siguro kay, ano yan, kay Gibo Teodoro. At least yung ingay ni Sara na tapang-tapang niya, merong panapat na talagang totoong matapang. Di ba? Etong si, ano kasi si Gibo, matalino, magaling, di ba? Pero pagdating doon sa yung angas-angas ng katulad ng ano ni Sara, ay ma-overpower ito eh. At least dito kay Tore, mahusay ring mamiloso po. Mahusay ring mambara. Diba? At yun ang kailangan natin. Kaya sabi ko nga eh, ang number one failure ng Marcos administration ay yung pagiging passive. Minumura na siya, nilalait, nanggigigil na yung mga nagmamahal sa kanyang supporters. Pero ang Pangulo natin, di ba, tahimik, wala man lang pahuli, wala man lang pakaso, di ba? Di man lang maturuan ng leksyon tong mga salbahe. Oh. Pero dito kay Tore, gusto ko kasing katuwiran ni Tore. Walang patayan sa bagong Pilipinas. Pero pagka bad boy ka, pagka salbahe ka, makukulong ka pa rin. So, di ba? Kay Vico, what I don't like with Vico, may ano si Vico eh, communist leaning eh. Hindi ba tropa yan ng kabataan party list, ng mga taga-kabataan? At yung kanyang PR, ayun pong grupo ng mga ano eh, ng mga komunista ang PR ni Vico. Pareho yan nandito sa Quezon City, kina Belmonte. Si Belmonte, si Sunny, mula nung kumandidato yung Sunny Belmonte, 4 na takbo yan, talo yan. But when he engaged itong mga komunista, itong mga aktivistang grupo, I believe parang from bayan muna yata yun. Ngayon, di ba aktivista ako, kalaban nila. So, saan ko naman nakukuha yung balita na yan? Sa mga kapwa ko aktivista. Kasi magkalaban lang naman kami sa ideology. Oh, pero pagdating doon sa lansangan, abay, pare-pareho lang kami. No. Ngayon, nung naalala ko nung buhay pa niyan sila Marlon Yuson ng PMAP, yan. Tapos nakikita ko rin sa City Hall, even Herbert Bautista. Herbert Bautista naman, hindi naman mga komunista, mga kapwa ko Filipinista. Dito mga yumayakap sa the Filipino ideology ng itinuro ni Apo Lakay noong 1972, katulad ko. Yun naman ang sa kanya. Dito kay sa mga Belmonte, yung mga komunista. Kaya kung napansin nyo, pag may umatake, may response agad. Bilis ng response. Tapos dito yung, alam nila yung urgency na isuppress ang atake ng kalaban at saka lalo na kung fake news. Dito naman sa mga, dito naman kay Vico, ganun din. Kaya hindi napapansin yung ibang mga pagkukulang. Diba? So parang ang mangyari nito, mamamayagpag na naman yung mga komunista katulad ng panahon ni Digong. Diba? Sa akin, gusto ko yung walang bahid komunista. Yan. I'll go for Tore. Diba? Tapos si Lenny, mag-senador na lang. Diba? Mag-senador si Manay Lenny. Mas maganda yun. Kasi kinakailangan din pong laruin eh. Laruin yung situation. Remember when I said na wala pa akong masabi kung sino yung pwedeng maging pang-presidente? Kasi so far wala pa akong nakikita. Ganon. Kasi tinitignan natin dyan eh. Yung may iba-ibang mga factors dyan. Hindi pwede kasing recycle natin yung dating natalo. Diba? Isang, pumapasok sa isip kasi ng mga tao pag eleksyon na, hindi, inayawan na namin dati yan. Inayawan na yan ng taong bayan eh. Ganon. Hindi, wag na yan. Ito na lang, si ganito na lang. Diba? So, pumili tayo ng the best, yung talagang may pantatapat natin. Kung magdidebate lang din naman si Tore at saka si Sara, sa tingin nyo kaya? Sa tingin nyo? Kakabahan si Tore? Diba? Saka, mas pipiliin ko na po, mga kapatid, yung may napatunayan ng politiko na itinaya ang buhay para sa bayan.
Kahit nasabihin natin na bahagi ito ng kanyang trabaho, because Torre has an option to be an engineer. 'Di ba? I-pursue na lang niya yung pagka-engineer niya. Pero tinuloy niya pa rin hanggang sa maging chief PNP. Pinili niya 'yon. Iniwan yung Mapua. Mapua is one of the best engineering school. 'Di ba? Pero pinili niya yung PNP, yung public safety course. Sana, 'di ba? Sana. Ito naman pagpapalagay pa lang naman ito, no? Hindi nga alam ni Tory to. Kasi kailangan talaga ng pangulo natin ng tunay na kakampi. Yan. Aminin na natin, hindi natin kayang ipagtanggol ang ating pangulo. Ayoko nang maulit yung nangyari kay yung pagbaba sa pwesto ni Gloria Arroyo, di ba? Nangyari na wheelchair. Tapos pagdating naman dito kay sino pa ba yun pagkatapos ng Gloria? Erap, 'di ba? Nung kay Erap naman, nakulong din, na house arrest, 'di ba? Si Pinoy muntik din 'yan. Mabuti na lang nakiusap si Chris ng maaga pa kay Duterte. Kasi alam na may sakit na pala. So hinayaan na lang. Kung tutuusin, hinahanap na yung botas doon, yung sa SAF Fallen 44. Papanagutin doon si Pinoy. Diba? So ngayon kailangan natin na hindi hahayaan na, 'di ba, na hawsyaw yung kaso tapos para makaganti lang. 'Di ba? Sa bagal ba naman ng Diyos ko, corrupt din yung mga judges natin, patatagalin ang kaso. Look at the Limas case. Kinailangan mag-file ng demurrer. Para mismo tignan na ng judge, ano ba ang mga ebidensya, sapat ba? 'Di ba? Kaya nagka-dismiss yung mga kaso. Kung tutuusin, di kailangan yun. By just, sa piskalya pa lang, by just looking at the evidences and testimonies, malalaman mo na dapat ba magkaroon ng indictment o wala. 'Di ba? But because of corruption, because of fear for their lives, 'di ba? Sige, pasa na natin sa judge. May indictment. Bahala na yung judge. So yung judge naman, hindi ako pwede maghatol lang maaga rito. 'Di ba? I'll entertain all delays. Anong ending? 7 taon sa loob ng kulungan si De Lima. 'Di ba? Okay? So iwan muna natin 'to. Ang tanong ko sa inyo, suportahan ba natin si Torre? Ako, sagot ko talaga, yes. Habang hinihintay niyo si Sandro, 'di ba? Mag-Torre muna tayo. Sabi ni Lakay, wala akong nakikitang pwede maging pangulo sa 2028, sino kaya? 'Di ba? Kaya sabi ko yun si Pink. Marami kang hipon? Kabilang ka sa hipon? Saka mo ang hipon? Kina Jenny? Ba't bumaha sa kanila? Tawagan niyo pala si Inay. Diba? Yun, sure General Torre, solid na. Diba? Si Gibo kasi hindi masa yung dating Diba? Mas bagay kay Gibo ang maging senador sa totoo lang. Mas bagay sa kanya. Malay natin, diba? Senador siya. Tapos maging Senate President. Tapos kung sino man yung presidente noon, namatay sana. Ay. Naalala ko lang yung Digamo, etong sa Negros Oriental. Paano siya naging governor? He was not 'di ba? Parang anong nangyari doon by succession nung una 'yon. Pareho din yung ngayon si Chaco, vice governor si Chaco, namatay yung governor. Then he became acting governor. Nung eleksyon nung nakaraan, panalo na si Chaco.
Diba? Kayo, kung makita ng taong bayan na talagang super impressive at talagang parang tipong ang hirap pakawalan, ang hirap mawala nito sa political arena nito ni Torre. Parang mas ma-feel ang taong bayan na meron kang tatay na na totoong medyo mababagsik, 'di ba? Matapang, pero hindi ka iiwan sa ere, hindi ka paliliguan lang ng mura, tapos mangsusupsup ng mga babae sa lansangan. 'Di ba? Kumbaga masungit na yung father figure ng bansa, 'di ba? Hindi yung father maniac. Yun ang nagugustuhan ko rito kay Torre. Nalalapitan ng vloggers. Ako lang ang mahiyain eh. Hindi ako lumalapit. Ilang beses ko na nakasalubong si General Torre sa House of Representatives. Nahiya. Yung ibang mga kasama, ay, General Torre, picture. Alam niyo ba, sabihin ko sa inyo to share ko sa inyo to. Pag nakasalubong niyo si General Torre, hindi yan naglalakad ng nakaganon. Lakad ng diretso? Hindi. Nakaganon pa yan. Yung balikat niyan, gumaganon. Tapos, nakaganon. Parang biglang lumiliit. Ilang beses ko na yung nasalubong doon sa mga hearing. Nako, ito yung si Torre. Excuse me. Pupunta ng CR yun. Mag-CR yun. Yung iba naman kasama ko, takbuhan doon. Si Torre. Paglabas ng CR, Sir, picture! Sabi nila, huy, JDB, pa-picture ka kay Torre. Yan mo na. Sabi ko, pag lumapit na lang siya, nagpa-picture sa akin. Hindi ako mahilig magpa-picture eh. Pero may beso nakita yan. Si Sarah ang nasalubong ko naman, ay nakita ko naman sa house, naglakad. Taas ako. Ngayon diretso, sungit oh. Yun yung si Acosta, nahilo na si Acosta, nakaganon na. Tapos si Sarah nun, no? Nakaganon. Pero galit na yun. Yun. Walang kawala si Torre sa politika. Tsak po, politikahin siya ng mga Duterte after ng BBM admin. That is correct. Ganun talagang gagawin sa kanya. Diba? So he has to protect himself. Diyan na nga lang sa sa commission appointment. Kung kabilang sa commission appointment etong si Jinggoy, malamang malamang ma-deferred pa yung approval ng nito appointment. Kasi ang batas po ang rule nila diyan sa commission on appointment, kailangan lahat po sila mag-agree. Pag hindi, nagiging cause ito para ma-defer yung promotion yung appointment, yung approval. Ganun yung nangyayari diyan. Nalala nyo dati, di ba? Na-defer kasi may humarang si ganito. Yung sa kay Lopez ng DENR, di ba? Na-defer 'yon. Sinong may kagagawan? Hinarang ni Manny Pacquiao. Tapos hanggang sa nauwi ng hindi na na-appoint, di ba? Si Gina Lopez. Ganyan sila sa commission appointment. Kahit anong galing mo, kung mayroong praning sa kanila, nako. And the president has one chance to reappoint. Tapos pag in-appoint niya uli, haharangin lang din naman. Di ba? Ganun yung nangyari, power tripping yung ginagawa dyan sa yan ang magaling nilang multo. Sige, laitin nyo si Torre, that would be the sin. Correct, di ba? Oy, buyers po muna at kailangan ko maghanda ng aking tanghalian. It's 11:04 here in Manila. Right, ayaw ni Pangulo ng impeachment pero okay siya sa plunder case versus Sara. Kung okay naman po siya, sabi ko nga, dapat sana maaga pa sinampa na. Di ba? Why wait? Kung may matibay na ebidensya. At saka, kung sa plunder ang tingin ng Pangulo, ba't ayaw niya? Kapag sa impeachment, pero pagka plunder ba, hindi ba magre-react din ang mga supporters niya? Mas malala nga plunder, kulong yan eh. And I don't think na na mas gugustuhin ng Pangulo natin
na i-plunder si Sara. Kung ang pagbabasihan natin yung kanyang fear na na magkakagulo mga Pilipino, magkakahati-hati ang bansa, diba? Mas magano yan, mas mabigat ang plunder. Ang impeachment walang kulong eh. Kung may chance ba si Harry Roque na makauwi? Bakit naman wala? Meron pa. Kasi kay Harry Roque, ang status lang kasi ni Harry Roque, meron pong nakahanda na, 'di ba, na pag-aresto sa kanya, red notice. Nagpa-red notice ng DOJ sa Interpol against Roque. No, hindi lang siya pwedeng hulihin because that's going to be a violation against dun sa sa Geneva Convention na nagpoprotekta sa mga asylum seekers. Pero oras na ma-deny ang petition ni Harry Roque, hindi pa siya nakakaapila. Malamang, 'di ba? Hinuli na 'yan, hinawakan na yung buntot niyan at binitbit na 'yan. Di-deliver 'yan dito. Sabi ng Leitera, pwede, 'di ba? Visit nga eh. Hindi pa ba nahiya si Harry Roque? He's one of the accredited lawyers or attorneys ng ICC. 'Di ba? And then si Sara ni-refuse siya. Di pa ba siya hindi pa ba siya nahihiya doon? 'Di ba? Pipilitan niya pa rin yung sarili niya, dikit ng dikit. Akong ganyan na-reject na ako. Noon ka na sumama pa ako sa inyong bumuntot-buntot. Tirang ko yung Panginoon nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Ganun. Di ba? Ayaw nyo sa akin eh. Di ba hala kayo? Pakulong kayo ni BBM. Okay. Sige po, buyers po muna. At maraming salamat po sa inyong lahat. No? ICC warrant of Sara is the last ace card of BBM. Yeah, that's right. Diba? Sabi nga ni Sir Carlos baka naman kaya ayaw ni BBM na ma-impeach si Sara. Mas gusto niya mas mabigat yung yung ICC. Could be. 'Di ba? Ano sa palagay niyo? Wag tayong atat kay Rokita pasaway. Sayaw muna katulad si Tives. Paghuli kulong iyak din yan. And hello po sa inyo, Yuki Sawaki. Ay, babay pala. Yan. Thank you so much and God bless everyone.